Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Chapel of Worship Christian Faith Ministries. Ito po ang inyong online service, online worship service. Ngayon po ay March 22, 2026. Pinabati ko po ang lahat ng kapatiran sa buong mundo dyan, sa ating mga chapel dyan sa Parkstone. Kamusta mga kapatid ko dyan? Si Tatay June, Tatay Jimmy. I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Bagamat hindi tayo nakadalo kanina, ito po ang inyong online worship service. Maaari po kayong subaybayan ito. Dito po tayo magkaugnayan. Binabati ko rin po ang mga kapatiran sa ibang panig ng sa San Juan po. Mga kapatiran natin dyan sa San Jose, kayo din po sa Ulong at sa Labak po. Maraming pong salamat sa mga kapatid natin dito sa Maragondon Baptist Church, sa International Baptist Church, pangunguna ni Pastor Marcelino. Pinabati ko po kayo dyan mga kapatiran. Sina Nanay Lynn at mga sampunang mga kapatiran dyan. Puri po natin ang Panginoon kanina na tayo po yung nagkasama-sama sa gawain ng Panginoon. Ngayon po ay araw ng linggo at nagpapatuloy po tayo sa awa at habag ng Panginoon. Bagamat napaka-busy po natin sa ating mga ginagawa sa ang araw-araw. Busy po talaga natin. Pero dapat hindi tayo makakalimot na unahin ang kaharian ng Panginoon. Unahin siya sa ating lahat ng ginagawa. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Arwin Jimenez Lizardo. Patuloy po tayo sa pananampalataya po natin. Any kind of request po, prayer request, ini-invite ko po kayo na just chat, mag-chat lang po kayo dyan. Atin po papanalangin ang mga inyong kahilingan sa Panginoon. Ipapanalangin po natin ang inyong mga healing. Kung gusto niyo po ikagalingan, gusto niyo po ay kasagutan sa inyong panalangin, atin pong panalangin sa Panginoon ang mga pangangailangan at petisyon po natin sa Panginoon, kung ano pong mga kahilingan po natin. At sa mga may gusto po ng Bible study personal, gusto po ng
maaralan ng salita ng Diyos, just leave your message or just PM me po. At atin pong bibigyan ng time, schedule po natin at tayo po ay pupunta po sa inyo diyan. Kung gusto niyo po ng Bible study po, personal po, evangelism, ay ini-invite ko rin po ang mga tao na nakakarinig ng ng programang ito. Kung sila po ay hinihipo ng Panginoon, na kumakatok ang Panginoon sa pintuan ng kanilang mga puso at gusto nilang tumanggap sa Panginoon at lumakad sa Kristiyanong pamumuhay, ini-invite ko rin po. Kinakamusta ko rin po ang aking mga pamilya, ang pamilya ko dyan, Family Lizardo sa General Trias, Cavite, mama, papa, ganyan din ang mga kapatid. Binabati ko rin po kayo dyan. Ngayon din po aking lola, praise the Lord, ang answered prayer po natin. Ang aking lola po ay nakarecover sa kanyang iniinda na karamdaman. Siya po ay medyo nasa mabuti na pong kalagayan. Continuous lang po natin ang prayer sa aking lola upang siya ay patuloy po. Alam po ng Panginoon ang mga pangangailangan po natin. Hindi pa natin sinasabi, pero ang gusto niya po makita sa atin ay ang paglapit sa Kanya. Alam niyo po ang pangangailangan natin, subalit kinakailangan po natin yung kusa nating paglapit sa Kanya ang hinahanap ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga kaibigan, mga pananampalataya. Ito po ang inyong Chapel of Worship Christian Faith Ministry. Nagsisilbing guide niyo po. Tayo po walang discrimination. Kung kayo po'y nasa ibang religion o pananampalataya, palugod ko po kayong iniimbitahan na makinig lang po. Ngayon po sa ating mga kapatid na Katoliko, kung ikaw ay Orthodox, kung ikaw ay Protestant, tayo naman po iisa ang pananampalataya. Ang tinataas natin ay ang Panginoong Jesucristo. At iisa po ang ating Biblia, ang pinagsasama-samahan. Ini-invite ko lang po kayo na makinig lang po at patuloy po tayong magkaisa sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga aral na nanggagaling po sa banal na kasulatan. Okay po, si Dr. Allen Andade, please pray for the best health always for my wife and family, blessing provisions. Okay po, kay Pastor Dr. Allen Andrade, panalangin po natin siya yung sa kanilang health. Panalangin po natin ang wife and his family po. Panalangin po natin, provision po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihang Ama, kayo po ay nasa langit. Itinataas po namin sa inyo ang aming mga hinaing, aming pagsamo po. Ano man ang aming mga pangangailangan, itinataas po namin ito. Ito po ang inyong gawain sa pamamagitan ng platform po na ito, through FB, through YouTube, any social media po na maaabot ng programang ito, mga tao po maaabot ng programang ito. Tulungan niyo po lang po ang inyong lingkod na ako po ay maging facilitator lang po ng programang ito. Na ako po ay gamitin niyo bilang inyong instrumento lamang. Abutin niyo po ang mga kahilingan, ang mga hinaing po ng mga nanonood po sa viewers po ngayon. Kay Dr. Allen po, Andande, Pastor Allen, pinapanalangin ko po ang kanyang pamilya, kanyang asawa, provision po sa kanilang blessings po. Again din po sa mga ibang mga viewers po na susubaybay sa Chapel of Worship Christian Faith Ministry na ito. Kayo po kumatag po at pagalingin niyo po kung anumang karamdaman, anumang sakit ang kanilang nararamdaman sa ngalan ni Jesus. Dinideklara ko po ang katagumpayan na sila po ay gumaling sa kanilang mga karamdaman. At kami po sa aming mga problema sa pang-araw-araw, sa aming mga kagustuhan na nakabubuti po sa amin, sa inyong kalooban, inyo po kaming akayin sa pagiging mabuti, mas mabuti pang tao. Tulungan niyo po kami na manatiling tapat, manatiling naglilingkod sa inyo. Tulungan niyo po kami na hindi maging mapagmataas. Tulungan niyo po kami na manatiling mapagkumbaba sa inyong harapan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Ama. Lalong-lalo na po sa mga estudyante ko po dyan, na magsusulit po sa susunod na examination. Tulungan niyo po sila magkaroon ng karunungan, magkaroon po sila ng sapat na kaalaman upang magkaroon ng sagot sa kanilang mga examination po.
Pinapalangin ko rin po aking mga kasamahan sa trabaho. Ingatan po sila, proteksyonan po sila sa anumang panganib. Na banta ng hindi magandang elemento sa labas, tulungan niyo po sila sa kanilang pag-duty. Dinadalangin ko po ang pamilya ng bawat isang nakikinig. Kami po inyong gabayan at may patnubayan kami sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Ama, ito muna ang aming panalangin. Tulungan niyo po ang gawain ito hanggang sa pagtatapos ng service na ito. Na kami po inyong katagpuin. Samahan niyo po kami. Huwag niyo kami pababayaan. Dinadalangin ko po, Ama, ang pag-iingat niyo sa amin, bigyan niyo po kami ng pananampalataya at ilayo kami sa kasamaan. Ito po aming hiling at panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming po salamat sa pananalangin po natin. At tayo po ay dadako sa pag-aawitan, pagpupuri sa kanyang pangalan. Ating pong sambahin ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga awit espiritual. This is the most relaxing game in 2025. Let's sing still. Shout out sa aking classmate, Adrian Kilao. Nanonood po siya ngayon. Be still and know that He is God. Itataas tayo ng Panginoon kung tayo nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Psalm 46 verse 10. Hide me now under your wings, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you my King over the flood. I will be still, know you, our God. Purihin natin ang Panginoon. Siya lamang ating kilalanin sa ating buhay. Tayo po'y tumigil, panandalian at isipin na makapangyarihan ng Diyos higit sa ating mga problema. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you my King over the flood. I will be still, know you are God. Oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm.
Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Tayo naglalakbay lamang sa lupain ito. Tayo hindi taga rito sa lupang ito. Isipin natin na tayo babalik din sa Ama. Ang mga problema ito ay pansamantala lamang. Hindi dapat nating masyadong i-focus ang buhay natin sa mundong ito. Lagi nating tingnan ang Panginoong Jesucristo bilang ating pupuntahan. Nawa na iisip natin na siya lamang ang dapat nating paglingkuran, purihin. Ating pong awitin, With All I Am. Sambahin ang Panginoong Jesucristo. Luwalatiin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Pinupuri ka namin, sinasamba, Panginoon. All I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. With all I am, I'm walk with you wherever you go. Through tears and joy, I trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Hallelujah. Minsan kung kailan tayo dumaranas ng matinding pagsubok, problema kung kailan tayo nadapa, saka lang tayo kumikilala sa Panginoon. Habang kayo buhay pa, tayo buhay pa, purihin nyo na, sambahin nyo na ang Panginoon. Habang hindi pa huli ang lahat, kilalanin nyo na ang Panginoong Jesucristo. I will worship, I will worship you. I will worship, I will worship you. I will worship, I will worship you. I will worship, I will worship you.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Pananampalataya ang nagsisilbi nating ugnayan sa Panginoon. Tayo manampalataya muna bago makakita. Yan ang kahalugod-lugod at naiintindihan natin na ugnayan natin sa Diyos. Pananampalataya at pananalig sa mga bagay na hindi nakikita. Ating sambahin siya, luwalhatiin. Kami naniniwala, Panginoong Hesus, sa inyo. Panginoon, kayo po ay darating sa takdang panahon. Babalik po kayo sa takdang panahon. Tulungan niyo po kaming manatiling tapat hanggang sa huli. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Ikaw lamang po ang aming aawitan, sasambahin ng aming buong buhay. Luwalhatiin siya sa kagandahan ng lahat ng bagay na pinagkakaloob niya sa atin. Sa lahat ng binigay-bigay niya sa atin. Kung tayo nahihirapan, purihin ang Panginoon. Kung tayo nakakaranas ng kasaganahan, purihin pa rin ang Panginoon. Luwalhatiin siya sa ating buhay. Napasarap mong purihin ang Panginoon. Tunay nga na nanggagaling po sa puso natin ang pagpupuri ng mga tunay na sumasamba sa Kanya. Let us worship the Lord with another song, Here I Am to Worship. Praise the Lord. Amen. Naririto kami, sumasamba sa inyong pangalan. Luwalhatiin ka, Panginoong Jesucristo. To the darkness, open my eyes, let me see. You didn't make this heart adore you. Hope of my life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful unto me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful unto me. Never know how much it costs to see my sin above the cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful unto me. Worship, here I am to bow down, here I am to say that
You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful unto me. Nawa na lugod ng Panginoon sa ating mga awitan. Ay siya lamang ang dapat natin pupurihan. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weakness I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wake up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to taste the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in your life, in living every day. By the power of your love, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wake, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Your spirit leads me on by the power of your love. Will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love.
Naway napupurihan natin ang Panginoon. This song is our worship to our God. Amen. Let us back the worship that belongs only to our Creator. Let us worship Him in spirit and truth. This song is for you, our Lord, Jesus Christ. Let us back our feelings, our emotion, and our intellect to our Creator, Jesus Christ, our Lord. This worship is belong to you. When the music fades and all is strips away, and simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper reading through the way things appear. You're looking into my heart. Amen. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Siya lamang ang dapat mahalin, kilalanin. Heso Kristo ang aming buhay. Amen. Siya lamang ang dapat sambahin. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. I have a single bread. Amen. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper reading to the way things appear. You're looking into my heart. Hallelujah. Coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Bring back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Kinakailangan lang natin ng simpleng pananampalataya, ng simpleng paniniwala upang makamit natin ang langit na pinangako ng Panginoon. Simpleng pananampalataya ay uusbong at talago, mamumunga ng marami. Tayo po ay dadako ngayon sa pakikinig ng mabuting balita ng kaligtasan sa Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin sa pagsisimula. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sinasamba po namin, dinadakila ka po namin sa aming mga buhay.
Anong mga hadlang na nakakasagabal sa pakikinig ng Ebanghelyo o sa aral ng banal na salita ng Diyos, tulungan nyo kaming isawata ito sa ngalan ni Jesus. Hindi nadalangin namin anumang anyo ng kasamaan, anumang anyo ng hadlang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pinapanalangin namin sa Panginoong Jesus ang paggabay at pagkasinyo. Proteksyonan nyo po kami laban sa masasama. Dinadalangin namin ang pakikipaglabang ito ng spiritual. Tulungan nyo kami ng maanghel nyo upang makipagbaka sa kasamaang nagahari sa mundong ito. Dakilang Diyos, hinahiling po namin ang salita nyo, ang tumago sa puso ng bawat nakikinig. Tulungan niyo po silang maakay sa daan ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming hiling at panalangin sa patamis ng ngalan ni Jesus. Amen. Gabayan nawa tayo ng Panginoon sa pakikinig ng kanyang salita. Dadako na po tayo sa pagpapahayag ng kanyang salita. Ang pag-aaralan po natin sa gabing ito, mga ginigilong kaibigan, ay patungkol sa ano bang mga ganitong oras po ba? Halimbawa tayo sa pagtatrabaho natin sa mabigat, halimbawa ang trabaho natin panggabi, o kaya naman ay napagod tayo sa ating mga gawain. Malamang hinahanap nyo na hinahanap ng bawat isa yung pangangailangan nila, o yung sa iba nangangailangan sila na kung sila ay napuyat, kinakailangan nilang matulog, kinakailangan nilang magpahinga upang napakasarap talaga na ikaw ay napupuyat at nakakatulog ka na mahimbing talaga upang makabawi ka kinabukasan ng lakas. Ngayon naman, pag ikaw naman sobrang naghirap sa trabaho, sa ating pagpapagal upang magkaroon ng makapag-provide tayo sa ating mga mahal sa buhay, ay nangangailangan naman tayong kumain ng sapat upang ang enerhiya natin ay mapunan. Kaya nga lang po sa hirap ng buhay ngayon, naranasan natin yung iba sa ating mga kababayan ay kinakapos. Paano ito sinasabing kinakapos? Nakakaramdam po ba tayo na minsan tayo nagipit? O tayo minsan nagkulang tayo ng pambili ng makakain? Wala tayong mabili dahil kulang ang ating pera. Sa mga may trabaho, siguro po hindi na naranasan dahil nga po sila masipag. Meron silang pang tustos sa kanilang pang araw-araw. Subalit paano naman po yung mga kakilala natin o mga hindi natin kakilala na nakikita natin na nangihingi, o paano ba yung mga tao na kilala natin na kulang ang pambili nila ng kanilang makakain. Sa maliit na paraan, ba't hinihipo ba tayo ng Panginoon o kumukurot ba sa ating mga puso na maramdaman natin ang kanilang paghihirap? Ang tatalakayin po natin ay patungkol sa pinapinamagatang nagugutom ako. Alam nyo ba na minsan sinabi ng Panginoon yan, sa krus ng Kalbaryo, nauuhaw ako. Bilang siya'y nagkatawang tao, bilang siya'y nakaranas ng karanasang pantao, nabanggit niya sa salitang nauuhaw siya. Saan kaya nauuhaw ang Panginoong Jesus? Palagay nyo, siyempre bago tayo magutom sa pagkain na physical, o kung ano, gusto kumain ng biskwit o anong tinapay o anong pagkain yan, siyempre mauna muna yung kailangan mo tubig. Naka-basic ko yun. Na kailangan makainom ka ng tubig upang mapawi ang uhaw natin. Sa init pa naman ngayon ng panahon, di ba po? Kinakailangan mapawi ang uhaw. Sinabi ng Panginoon yan nauuhaw daw po siya. Anong binigay ng mga kawal Romano sa kanya? Sukat. Kung naalala nyo sa yung mahal na araw, darating na po ang mahal na araw. Sukat po ang binigay sa kanya. Mga ginigilong kapatid, sa mataling itong pagkakataon ito, sa susunod pong ay darating na po yung mahal na araw natin. Dito ko yung Lenten season natin. Maghahanda po ako ng series of videos kung saan mag-aano po tayo ng isang linggo na pag-aaral patungkol sa Panginoong Hesus sa kanyang paghihirap. Ngayon po, iniimbitahan ko po yung mga naglalakbay. Hindi naman po yung tinatag na pilgrims yung paglalakbay physically. Gagastos tayo, magta-travel tayo sa ibang bansa para lamang mapuntahan yung mga spiritual na bagay na yan, o yung mga naiwan o remains physically ng mga banal na bagay na yan, o banal na lupa na yan, na lugar na yan.
in our spiritual law, pwede po tayo mag-pilgrim sa paglalakbay sa pamamagitan ho ng spiritual. Pag meditate po natin, pag nanalangin natin, pag-aaral sa salita ng Diyos, pag-aayuno po natin upang makapag-focus po tayo sa kalooban ng Panginoong Hesus. O yun, back to the, naghahanda po, mag-prepare po ako sa susunod na mga araw. Ang Chapel of Worship Christian Faith Ministry ay maghahanda ng isang linggong pag-aaral patungkol sa mahal na araw na yan. Sinasabi ng mga tradisyong Katoliko, Orthodox. Sa atin naman po ay ina-adapt po natin yan, wala naman po masama dyan, ang pag-alaala sa mga mahal na araw na yan. Dahil nasusulat din naman, alalahanin din mga bagay na yan upang di natin malimutan yung ginawa ng sakripisyo ng Panginoong sa atin. Ito po. Nauuho ba tayo kagaya ng iba? Tayo po ba yung nagugutom din kagaya ng iba? Bilang tao na dapat, kung nagugutom at nauuho ka, naranasan mo rin sana yung paghihirap ng iyong kapwa-tao. Bilang sinabi ng Panginoong Diyos, na matuto tayong maawa, matuto tayong makiramay, matuto tayong makisimpatya sa dinaranas ng iba sa atin. Ating pong pag-aralan. Mababasa natin ang pag-aaral natin sa Ebanghelyo sang-ayon kay Mateo, Kabanatay 25, ang talatay 35. Ating pong basahin. Ang Biblia po natin basahin. Sasalin po ng ang bagong Biblia. Ang aklat ni Mateo, kabanata ay 25. Sa English po, Matthew 25 verse 35. Kayo po makinig. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan niyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at ibinigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Akin pong ulitin. Verse 35. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan niyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Pagpalain po ang pagbabasa ng talatang ito sa Biblia. Amen. Purihin ang salita ng Panginoon Diyos. Purihin ang Panginoong Hesus. Pagpatuloy po natin. Gano'n ba kaimportante ang paglilingkod natin bilang isang alagad o bilang isang Kristiyano? Paano natin ma-express ang pagmamahal natin sa ating Panginoon? Ang Panginoon ay nasa kanan ng ating Ama. Sa ngayon, sinasabi ng banal na kasulatan, 1, 2, 3 magkatipon narito sa ating harapan. Yung presensya niya, tiyatag na banal na Espiritu na sa atin. Subalit ang physical na ang Panginoong Hesus ay nasa kanan ng Ama. Nasa langit po ang Panginoong Hesus kasama ng Ama. Bagamat dito sa lupa, paano natin ma-express, paano natin mapapakita sa Kanya na mahal natin siya? Paano natin siya mapaglilingkuran? 2,000 taon na nakaraan, umakit siya sa langit. Sa papaanong paraan? Ito po sinasabing paglilingkod, pagmamahal. Paano natin mapapakita sa Panginoon? Mahuhugasan ba natin ang kanyang mga paa? Nakagaya ng unang mga disipulo? Ito pagpatuloy po natin. Kung tayo naglilingkod sa kapwa natin tao, tayo rin mismo ay nakapaglilingkod, walang iba kundi kay Kristo, sa mahal nating Panginoon. Kung kayo nakakalimutan nyo o sinasadya nyo na hindi arugain o alagaan ang ibang tao o pinababayaan nyo ang ibang tao, lalo yung mga talagang nangangailangan, hindi mo na pinaglilingkuran ng Panginoon. Paanong paraan? Yung sinasadya nating hindi kilalanin yung paghihirap ng iba. Yung mga mahihirap nating kababayan, yung mga alam naman natin kaya natin tulungan, hindi natin matulungan, sinasadya nating baliwalain ang mga mahihirap nating kababayan, ang mga nangangailangan ng ating serbisyo. Ating pumbasahin ang unang sulat ni Pablo sa taga Korinto, versikulo
Kabanata 8, versikulo 12. Or sa English, 1 Corinthians chapter 8, verse 12. Kung may mga Biblia po kayo sa bahay, ako po inyong sabayan sa pagbabasa. 1 Corinthians chapter 8, verse 12. 1 Corinthians chapter 8, verse 12. Ating pong basahin. Kaya't sa pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagsugat sa kanilang mahihinang budhi ay nagkasala kayo laban kay Kristo. Basahin naman natin sa English po. English version ng Good News Translation. 1 Corinthians chapter 8 verse 12. And in this way you will be sinning against Christ by sinning against other Christians and wounding their weak conscience. Nabasa na po natin na yung nakakasugat tayo sa iba kung hindi natin na meet yung expectation ng Panginoon, pagiging lalo-lalo sa mga kapatid natin sa Christian, pananampalataya na tayo mas malapit sa kanila. Kung may kakayanan naman tayo at hindi natin magawang matulong, nakakasama tayo ng loob sa Panginoong Jesucristo dahil ine-expect niya sa atin bilang tagasunod niya na gagawin natin yung pagtulong bilang tagasunod niya. Ating tingnan, ating suriin ang Kabanata 35 ano sinasabi? Verse 35. Sa Matthew 25 verse 35 po. Matthew 25 verse 25. I was hungry and you fed me, thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you received me in your homes. Kita natin na kung ginagawa pala natin sa mga maliliit, yan, yung mga mahihina sa atin, ay ginagawa din natin sa Panginoon. Tatlong simpleng salita po, which introduce a word of opportunity to serve. Kinakailangan nating pagsilbihan ang kapwa natin tao. Mga mayayaman, mga may trabaho, mga may kakayanan, may mga kakayanang tumulong. Ito po sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Pagsilbihan natin ang kapwa natin tao. Sa anumang paraan na makakaya natin, pagsilbihan po natin ang ating mga kapwa tao. Una, we take this to mean physical food, pagkain, nakakain. Unang pangangailangan po yan. Practical na pagtulong po. Halimbawa may nagugutom, alam naman natin nagugutom, ang tao, ba't tayo mo pakanin? Sa vital part, ito po ang pinakamalapit na mission natin, kapitbahay po. O mismong sambahayan o pamilya po natin. Patitiis ba natin sila na sila po ay naghihirap o walang makain? Ang bawat simbahan, bawat Kristiyano, kinakailangan po tayo magpakain sa mga nangangailangan sa atin. Hindi yung take for granted lang natin sila. Alam naman natin na kapwa-tao natin sila, nilikha sila ng Panginoong Diyos, mahal na mahal sila din ng Diyos. Bakit ayaw natin bigyan sila ng pangangailangan sa pagkain? Unang-una, malaking bagay po yon. Sinasabi natin na may mga namamatay sa gutom, mga taong pero kung tayo maging instrumento ng Diyos sa mga bagay na yon, alam niyo ang Panginoon ay magagalak sa atin. Ang hinihingi kasi ng Diyos yung kusa nating pagtulong sa iba. Pangalawa, alalahanin natin na ang mga taong yan na nagugutom o mga homeless na yan, kailangan nating isipin na yung effort natin, siyempre kailangan yung nanggagaling sa atin,
kinakailangan nating pagmalasakitan talaga. Hindi yung nagbigay ka pero masama loob mo o yung masama yung iyong kalooban, may masama kang budhi o puso. Nagbigay ka pero sa isip-isip mo hindi totoo. Maganda po kung nagbibigay po tayo sa ating kapwa o genuine. Totoong masaya ka, totoong may malasakit ka, hindi yung sa puso mo napakasama mo na mas mabuti pang hindi ka magbigay kung ang puso mo naman ay may masamang layon sa iyong kapwa. Tandaan natin na mabasa ng Panginoon, alam ng Diyos ang ating iniisip bago pa natin gawin, kilala tayo ng Panginoon. Kaya tayo, susuriin natin ang ating puso kung tayo magbibigay, kung tayo magpapakita ng mabuting gawa, kung anong motibasyon natin, kung totoo ba tayong mahal natin ang ating kapwa o ang Panginoong Hesus. Sinabi ng ikatlo, tayo yung magiging kasangkapan lamang ng Diyos o ang ating mga kakayanan na to hindi naman talaga to atin eh. Bibigyan lang tayo ng Diyos nito kasi pinag-una tayong pinagpala ng Diyos. Bilang tayo ang kinatawan ni Kristo, bilang tayo ay representative of Jesus Christ, bigyan natin ang mga nagugutom na yan, bigyan natin sila. Kasi pag ginawa natin yan, ang pinaglingkuran mo na rin ay ang Panginoong Hesukristo. Handaan natin yun alalahanin natin yun, mag-effort tayo, huwag natin panghinayangan kasi yun naman ang Diyos na nagkakaloob niyan at ibabalik sa atin ang Diyos yung para makatulong pa tayo sa iba. Kung talagang tayo ay bukal sa loob natin ang tumulong sa mga nangailangan. Hindi yung pakitang tao lang. Ayaw ng Diyos yun. Yung pakitang tao lang, lumutulong ka pero pakitang tao lang. Ang gusto ng Diyos, sa loob at labas, tayo ay mabuting tao. Pinag-aaralan natin dito yung pakikipaghalubilo sa tao nang walang halong malisyang pangmakasarili, kundi ito ay serbisyo natin kay Kristo. Pinaglilingkuran natin si Kristo. Tinitingnan natin ang bawat tao na sila ang Panginoon na pating pinakakain. Sapagkat kung ginawa mo ito, kinikilala mo rin ang Panginoong Hesukristo. Patawarin tayo ng Diyos kung minsan tayo yung maging makasarili. Yung minsan nag-iisip na pero kung likas man tayong madamot, iniisip ng Panginoon na matututo rin tayo, patatawarin din tayo sa ating mga bagay na yan. Pero tandaan natin, pagsubok lahat ng ito, lahat naman tayo naghihirap sa panahon ngayon, sa krisis ng problema. Pero maliit na bagay, maliit na tulong, pagpapalain tayo ng Panginoon. Huwag tayo magkait ng tulong sa kapwa natin. Pagpatuloy po natin. Sabi ng Panginoon, nagutom daw siya. Sabi ng Panginoon, nauuhaw siya. Sasabihin sa langit, ako'y nagutom, ako'y nauuhaw, hindi mo ako pinakain, hindi mo ako pinainom. Sasabihin ng isang masamang tao na nakapunta sa sa kabilang buhay, Panginoon, kailan po namin kayo hindi pinakain at pinainom? Hindi po natatandaan, nakita ko po kayo sa lansangan o saan man lugar. Tandaan niyo to, sabi ng Panginoon, yung mga taong hindi pinagkaitan mo ng tulong, ako ang pinagkaitan mo ng tulong. Sinasabi ng Panginoon yan. Dahil siya ang tinapay ng buhay, siya ang ebanghelyo. Ang buhay po nating ito ay ang bukas na ebanghelyo. Sasabihin natin tayo Kristiyano, sasabihin natin tayo mananampalataya. Ngunit, bukas na bukas po itong buhay natin. Bukas na pahina o libro na nakikita po nila ang bukas na buhay ng isang mananampalataya. Kung tunay kang mananampalataya, kapatid, isinasa buhay natin ang aral na ating natutunan. Kung tayo wala kay Kristo, tayo nga tunay na nawawala. Ikalawang Timoteo, kabanata 2, versikulo 10. Basahin mo natin. 2 Timothy. Basahin mo natin. Ikalawang sulat kay Timoteo, kabanata 2, versikulo 10.
Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang dinan nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhati ang walang hanggan. 2 Timothy 2 verse 10. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhati ang walang hanggan. Nakita natin si San Pablo, lingkod ng Diyos. Bagamat siya tunay na mayaman, tunay na may kaya, tunay na may reputasyon, iniwan niya lahat para sa Panginoong Hesus. Dahil handa siyang magtiis, handa siyang magpakahirap. Dahil, mga kapatid, ang gantimpalang kakamtan sa kabilang buhay higit pa. Hindi dahil sa yun ang layo niya, sapagkat tunay nga na kung ikaw ay tumutulong, tunay nga na tayo'y nakikiramay sa mga tao, isasamahan natin mga nahihirapan niya. Bilang mga ngaral, bilang tagasunod ni Kristo, ine-expect sa atin na maglalaan tayo ng ating mga oras, panahon, upang makahalubilo ang mga taong nangangailangan. Nagugutom ang mga taong ito hindi lang sa pisikal na pagkain, mga kapatid, mga kapananampalataya. Hindi lamang sa mga pisikal na pagkain. Hindi lamang sa mga pagkain mamaya nabusog ka, kinabukasan gutom ka na naman kasi another day na naman. Hindi po 'yon. Nagugutom ang mga tao sa pangangailangan material. Hindi lamang po 'yon, kahit magkaroon ka ng mansyon, magkaroon ka ng mamahalin, nakamit mo na ang lahat, may kotse ka. Nasa yun na mga bilyon-bilyon, maleta na yan. Ngunit kung ikay wala kay Kristo, meron ka pa rin hinahanap. Ano ba yung hinahanap? Ano ba yung kagutuman ng tao? Ang pagkain espiritual na sinasabi ng Panginoon Hesus, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Tayo nagugutom, walang iba, kundi sa Panginoong Hesus, sa Kanyang Ebanghelyo. Kailangan nating magbigay sa Kanya ng tiwala na ang buhay na ito ay sa Kanya. Ang Ebanghelyo nagsasabi na si Jesus ang daan, ang katotohanan at tatang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Basahin natin, siya ang tinapay ng buhay. John chapter 6 verse 22 to 40. Basahin po natin ang aklat ni Juan, ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Juan kabanatay 6. Versikulo 22 hanggang 40. Or John chapter 6 verse 22 to 40 sa may English translation dyan. John chapter 6 verse 22 to 20 to 40. Okay, 40. Kinabukasan ay nakita ng mga taong nakatayo sa kabilang pangpangan ng dagat na dooy walang ibang bangka maliban sa isa. Nakita rin nila na hindi sumakay sa bangka si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad, kundi ang kanyang mga alagad lamang ang umalis. Gayunman may mga bangkang dumating mula sa Tiberia, malapit sa bundok. Malapit sa pok na kanilang kinakainan ng tinapay matapos ng makapagpasalamat ng Panginoon, nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus o kanyang mga alagad man, sumakay sila sa bangka at dumating sa Capernaum na hinahanap ng Jesus. Si Jesus ang tinapay ng buhay, ating pagnilay-nilayan. Nang siya'y kanilang makita sa kabilang pangpang ng dagat, kanilang sinabi sa kanya, Rabbi, kailan ka dumating dito? Sumugot si Jesus. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakita kayo ng mga ng tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Tingnan niya, mapansin natin na sumusunod ang mga tao sa kanya dahil sa tiyan. Nagugutom sila. At ang Panginoon siya nagbibigay ng himala ng pagkain, di ba? 27. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggang na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos ng Ama ang tatak. Sinabi niya sa kanila,
Anong kailangan namin gawin upang aming magawa ang gawa ng Diyos? Tinanong nila ang Panginoong Hesus. Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayaan ang kanyang sinugo. Sinabi naman nila sa kanya, ano ngayon ang tanda ng inyong ginagawa na aming nakikita upang sumampalataya kami sa inyo? Ano ang inyong ginagawa? Verse 31. Ang aming mga ninuno ay kumain ng mga mana sa ilang gaya ng susulat, kanyang ibibigyan sila ng tinapay na galing sa langit upang kanilang makain. Kasi sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama na nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanglibutan. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin na hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin na hindi kailanman mauhaw. Subalit sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako, subalit hindi kayo sumasampalataya. Verse 37. Ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama ay lalaki sa akin, at ang lumalapit sa akin ay kailanman na hindi naitataboy. Verse 38. Sapagkat ako'y bumababa mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsusugo sa akin, na sa lahat ng binibigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anumang kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Verse 40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanyang sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa muling araw. Maliwanag, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, walang hanggang pagkain, buhay na walang hanggan na sinasabi dito. Magkakaroon tayo ng pag-asa, Panginoon, at muli tayong bubuhayin sa mga patay. Napaka-maliwanag po na may pag-asa tayo sa Panginoong Jesucristo. Yan po ang una. Tayo po ay may tinapay ng buhay. Sinasabi naman tayo ay meron tayong kapanganakan na muli o yung tinatawag na buto. Ano may 1 Peter? Patuloy po natin. 1 Peter sulat ni Pablo. 1 Peter 1 verse 23. Tayo ay may seed or birth or rebirth. 1 Peter 1:23. Ipananganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang pagkasiraan, sa pamagitan ng buhay at natiling salita ng Diyos. Ipinanganak na kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamagitan ng buhay at natiling salita ng Diyos. Maliwanag po. Ito po, tinutukoy dito ay hindi lamang po yung physical na pagkain. Ito po ay tinatawag na spiritual na pagkain. Pagkain po ng ating kaluluwa. Sa unang Pedro pa rin po, mababasa natin. Ang unang sulat ni Pedro, versikulo 2 verse 2. Gaya ng mga sanggol na bagong silang ay gamitin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Tayo po dapat ay manabik sa espiritual na pagkain o yung gatas na sinasabi ni San Pedro. Ano po ba yon? Ang gawin ng kalooban ng Diyos, ang pagsunod sa salita ng Diyos. Yung pagkain spiritual pong yon ay yung malaman yung kalooban ng Ama at ating sundin. Ang simbahan, bilang individual, bilang Kristiyano,
Pag pinagsama-sama po, ito po yung pag-asang sinasabi ng mundo. Kung lahat ng tao magiging Kristiyano, kung lahat ng tao magiging isang tagasunod ni Kristo, palagay ko po, mawawala yung magugutom. Mawawala yung mga magiging desperado sa pagkain. Sapagkat kung ang mga taong yan ay nagtutulungan, naniniwala ko na ang mundong ito ay magiging isang payapang mundo o paraiso sa atin. Sapagkat makatatagpuan ng bawat isa ang pangangailangan ng bawat isa. Halimbawa, ikay nangangailangan, tutulungan ka. Kung siya naman po yung nangangailangan, tutulungan ka rin po. Kasi nisikap natin magkaroon ng langit dito sa lupa sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi lamang po sa buhay na darating sa susunod na buhay, maging ngayon po, kung tayo po susunod sa Panginoon, lahat po tayo susunod sa Panginoon, mararanasan ng bawat isa na nakapaligid sa atin ang tunay na malasakit at pagmamahal at sa kapwa bilang tagasunod tayo o kumikilala tayo sa Panginoon Hesus Kristo. Upang sa dating na paghuhukom o judgment day, tawag na paghuhukom, ay wala tayong maikakatwiran kundi sumunod tayo sa Panginoon. Christ will say, sasabihin ng Panginoon sa paghuhukom, nagutom ako. Sasabihin ng Panginoon, nagutom ako. Sasabihin na, kailan kayo nagutom, Panginoon? Sasabihin natin, paano ka nagutom, Panginoon? Sasabihin natin, ikaw nga po ang Kristo, kayo nga po ang may-ari ng lahat. Alam niyo po, isa pong metaphor yun na kailangan natin, isang pagsubok sa atin na makita na may mga kapwa tao tayo na dapat nating abutin. Dapat nating, yun ang mission natin sa buhay para makatulong din tayo sa ibang tao. Ginawa tayo ng Panginoon, hindi para mag-isa lang sa mundong ito, kundi upang katagpuin ang nangangailangan sa atin. Upang sa araw na iyon, masasabi natin, nagawa natin, na tayo nakatulong, natapos natin ang ating buhay, na may pakinabang sa iba, natapos nating buhay, na nakilala natin ang tinapay ng buhay, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Alalahanin natin na ang mismong Panginoong Hesus Kristo, nagpakain siya ng 5,000, nagpakain siya ng maraming tao. Sa pananampalataya, pinakain nila sila. Sa pamamagitan ng pagsiservisyo ng bawat isa, magagawa nating tulungan ang ating kapwa-tao. Nagutom din ba tayo? Sa pagkaalala nyo? May panahon ba nangailangan din tayo? Kailangan maging halimbawa tayo sa iba, hindi lang tagapakinig, kundi tagagawa ng ating mga pananampalataya. Maraming mga tao na nanalangin ng tulong, na nangailangan sila yung nasalanta ng kung ano. Sa anuman sa pangailangan, sa abot ng ating makakaya, tulungan natin sila sa pamagitan ng pag-abot sa kanila ng tulong, sa anumang paraan. Tayo po ay representative dito tayo taga-langit, tayo representante dito sa lupa. Tayo po ang dapat kakitaan ng pag-asa ng mga taong yan. Dapat nating sabihin na ang isang Kristiyano ay nabubuhay na kagaya ni Kristo. Tama po ba, mga kaibigan? John chapter 14, basahin po natin, verse 6. Juan, kabanata 14, versikulo 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Spiritual po. Si Jesus po yan. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tama po. Siya lamang po. Higit sa pangangailangan natin na tayo nagugutom, higit sa kung uunahin natin ang Panginoon, makakatagpo tayo ng pagpapalang nanggagaling lamang sa Kanya. 1 Peter chapter 2 verse 22. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Nalinaw po na walang kasalanan ng Panginoon, walang kasinungalingan sa Panginoon, walang pandaraya sa Panginoon. Ang gaya ng Panginoong Hesus, kung ang Panginoon ng Diyos ay Panginoong Hesus ay hindi sinungaling, hindi mandaraya, hindi manloloko, sa pagtulong sa katao, alam naman natin na may mga taong tumutulong dahil may kapalit,
tumutulong dahil may lihim na intensyon, iwasan po natin yon. Tingnan po natin si Jesus. Walang daya sa Kanya, walang pandaraya sa Kanya. Siya po'y totoo. Siya po'y mapagmahal na tunay. Yan po ang gayahin nating mga Kristiyano. Hindi upang tumutulong tayo para makarami ng miyembro o maging sikat tayo. Ang dahilan ng ating ginagawa dahil nakita natin sa Panginoong Hesus ang mabuting halimbawa na walang daya. Totoo ang Panginoong Hesus. Marami pa rin tao kasi ang hindi nakakilala sa Panginoong Hesus. Maraming tao ang ignorante kung sino nga ba talaga si Hesus. Sino nga ba siya? Siya po ang dapat natin makilala na anak ng Diyos, nagkatawang tao. Kung makilala mo siya, nakilala mo na rin ang Amang nasa langit, ang nag-iisang Diyos na mabuti sa lahat. Mababasa natin yung pagiging ama, mabuting ama, di ba? 14 verse 8 to 9. Kagaya siya na kami. John chapter 14 verse 8 to 9. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami masisiya na. Verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, habang panahon na ako'y kasama ninyo at hindi mo pa ako nakikilala, Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong sinasabing ipakita mo sa akin ang Ama? Minsan, tayo Kristiyano na, hindi pa naranasan natin ang buhay na walang hanggan. Kung kasama mo si Jesus, kung ikay Kristiyanong tunay na nananahan sa piling ng Diyos na buhay at tayo sa pananampalataya, tayo nagagalak kung tayo naglilingkuran, kung tayo naggagalak tayo, kung tayo nagsasagawa ng kalooban ng ating Panginoon Diyos, Panginoong Jesus. Kung tinutularan natin ang ating teacher, ang ating master, ang ating rabbi na sa Panginoong Jesus, tunay nga po na nasisiyahan tayong tularan siya sa pagiging niyang mabuti. Siya lamang ang mabuti sapagat siya ay Diyos. Hindi sapat po na nagsasabi tayo ng mabubuting bagay kagaya nito. Hindi sapat na ipapakita lang natin na panlabas, pagiging Kristiyano. Kinakailangan natin tularan ang Panginoong Jesus. Tularan natin siya bilang tagasunod niya. Basahin niya din yung John chapter 12. Juan kabanatay 12. Verse 22-21. Chapter 12 verse 20 to 21 ng Book of John. Kabilang sa mga umahon upang sumamba sa kapistahan ng ilang mga Grego, ang mga ito ay lumapit kay Felipe na taga Bethsaida ng Galilea at sinabi sa kanya, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. Kagaya tayo minsan nila na gusto lang makilala ang Panginoon, makita. May desire dapat tayo na makita, masilayan ang Panginoong Jesus. Sa paanong paraan? Sa church po ba? Sa paanong paraan? Sa pagdalo po ba sa gawain ng Panginoon? Kinakailangan nating alamin, suriin ang Panginoong Hesus sa pamagitan ng pagbabasa natin, pananalangin natin sa Kanya, pakikipag-ugnayan natin sa Kanya, personal natin pakikipag-ugnayan sa kanila. Galatians chapter 2 verse 20. Aklat ng Galatia. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia, natay 2 versikulo 20. Sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia. Dos versikulo 20. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo.
Ang nabubuhay sa akin at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmamahal at nagbibigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Tandaan natin, magkaiba po yung miyembro ka ng church na ganito o alamang samahan na yan, at magkaiba po ang isang disipulo, tunay na tagasunod ni Kristo. Maaring miyembro ka ng simbahan, subalit hindi ka talaga tunay na tagasunod, o ibinigay mo na o pinako mo na ang iyong sarili o namatay ka kasama ni Kristo sa krus. Magkaiba po yon. Kailangan hindi lang po panlabas o pagsali sa grupo ng pananampalataya, kundi genuine, totoo na pagiging tagasunod niya. May nakakita man sa atin na wala, tayo'y tagasunod, tayo sumusunod. Kahit man wala ito sa live na to, wala, may nakikita po sa atin na something na tayo talaga ay tagasunod ni Kristo. Pilipos o Philippians chapter 2 verse 15. Basahin po natin. Pilipos. Verse 15. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang saling lahi na liko at masama, sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw ng sanglibutan. Tayo po ay dapat may silbi sa kaharian ng Diyos, may silbi sa sanglibutang ito, hindi lamang dekorasyon, hindi lamang para pagtawanan ng taong mga makasalibutan, kundi maging kakaiba sa kanila. Maging asin at ilaw ng sanglibutang ito. Dapat mapansin nila ang kaibahan natin dahil totoo na sa katotohanan tayo. Dahil ang ating nire-representa, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sa mga huling araw, sasabihin ng Panginoong Hesus, paano ka naging Kristyano? Di ba? Paano masabi akin, nung ako'y nagutom ako eh. Sabi ng Panginoon. Sabi natin, Panginoon, kayo po yung taong yan. Kayo po yung taong ito. Kayo po yung taong yan. Nang may pagkakataong tagutom, nabigyan ko ng pagkain. Nung nauhaw po yung sa taong yun, natulungan ko po yun. Yung naligaw po yung tao, akin pong ihinatid at inano sa tamang lugar. May nakakita man o wala sa ating mga pinagagawa sa buhay na ito. Tandaan natin, sa huling panahon, ipagsusulit natin ito, tatanungin tayo, dapat masagot natin ang mga bagay na ito sa harapan ng hukom. Panginoong Hesus, kung totoo nga ba na tayo naging tagasunod ni Hesus. Dapat makita sa ating mga buhay ang pananampalataya, hindi lamang po sa pagmemorya ng mga banal na kasulatan o pagkaaroon ng karunungan, kundi ng pagsasagawa ng totoong buhay pananampalataya. Nagutom ako. Tayo po ba'y naawa? Tayo po ba'y may magandang puso na katulad ng Panginoong Hesus na likas sa atin ang tumulong? Tulungan natin sila. Sa tulong ng Panginoong Hesus, hindi natin magagawa ito. Kung walang tulong ng Panginoong Hesus, hindi natin magagawa ang mga bagay na pagtulong. John chapter 8, 1 kabanatay 8, versikulo 1-12. John chapter 8, verse 1 to 11. Basahin po natin. Isa pang uri ng pagtulong yung pagdamay natin. 8:1 to 11. Basahin po natin. Samantala si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo, kinumagahan siya ay bumalik sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Siya umupo at sila ay tinuruan. Dinala sa kanya ng mga eskriba ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Nang kanilang
patayuin siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangangalunya. Sa kautusan ay pinag-uutos sa kami ni Moses na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa kanya? Ngunit ito'y kanilang sinabi upang siya'y subukin, upang sa kanya ay may maiparatang sila. Subalit yumuko si Jesus at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Habang sila'y nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay tumayo siya at sinabi sa kanila, Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at isinulat ang kanyang daliri sa lupa, at ito'y kanilang narinig at isa-isa silang umalis. Simula sa mga matatanda, at si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, Babae, nasaan sila? Wala na bang isang humahatol sa inyo? At sinabi niya, Walang sino man, Panginoon. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita hatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Nabasa po natin ang banal na kasulatan. Isa pa sa uri ho ng pagdamay o pagtulong natin sa iba ay yung hindi natin panghuhusga sa kanila o tinatawag nating pagbibigay ng simpatya. Hindi na ibig sabihin tolerate sa kanila, kundi kung ang Panginoon ay naaawa sa mga bagay na ito na makasalanan, mga makakasalanang tao, o halimbawang nasa panahon natin ngayon, hindi pa rin makawala sa bisyo, hindi pa rin sila tuluyang nakakawala sa problema nila, sa kanilang pagsusugal, o anumang hindi tayo mga Kristiyan tinawag upang sila ay laitin o hatulan dahil sila ay masasamang tao o gumagawa ng Tayo tinulungan, sinikap din ng Panginoon na tayo ay pagbigyan, na tayo ay makapagsisi sa ating mga kasalanan at tumugon sa panawagan niya na tayo sumunod sa Kanya. Ang magagawa natin ay ibigay natin sa kanila ang pag-ibig ni Jesus, ang pagtanggap ni Jesus. Tulungan natin siya. Kagaya ng mga drug addict na yan, mga kabaklaan, homosexual, o anumang klaseng tao yan, gumagawa ng illegal. Kung kayo may tingin nyo sa sarili nyo, kayo napakasamang tao, alam nyo po, ang Panginoong Jesus, hindi pa huli ang lahat. Walang mapulang kasalanan, walang napakaitim na tinta ang hindi kayang paputiin ng Panginoon. Mahal kayo ng Diyos at iniimbitahan ko po kayo na lumapit po kayo sa Panginoong Jesus. Kami po'y gagawin kasangkapan niya upang kayo po ay maiakay sa matuwid na landas. Hindi pa huli ang lahat. Alam nyo, sa una po lang yan, pero dating ang panahon, lilipas din po yan. Darating po kayo sa panahon na magsisisi po kayo sa inyong kasalanan. Pagdating ng araw na yon, sasabihin nyo, bakit ko ba ginawa ang mga problemang ito sa aking buhay? Bakit ko ba sinira ang sarili ko? Tandaan nyo, sa mga mag-asawang hindi magkasundo ang relasyon, sa mga napunta sa relasyong mali, o sa mga napunta sa trabaho hindi niya maiwasan na mali, alam nyo, welcome po kayo sa Panginoon. Kayo po inaanyayahan natin na lumapit sa Panginoon. Lapitan niyo lang po ang mga Kristiyano, ang mga tunay na nananampalataya sa Panginoon, at ipapakita niya po, ituturo po namin si Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Nauunawaan po ng Panginoon ang ating mga kondisyon na tayo pong lahat ay naging makasalanan. Handa niya po tayong tulungan, yayakapin niya po tayo. Alam po ng Panginoon na kinakailangan po natin ng kapahingahan sa Kanya. Tayo po'y lumapit sa Kanya upang sa huling paghuhukom po natin, makakasama po tayo na makakasagot sa Kanya na kami po ay sumunod sa inyo nung kami po'y nabubuhay pa dito sa lupa. Napakaganda pong isipin na pagbabalik ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo na ang lahat ng tao na naniwala, ang lahat ng tayo tumanggap na sinasabi ng Panginoon, nagutom ako. Ang sasagot natin, tunay nga po Ama, sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, ginawa ko po ang kalooban nyo, tinulungan ko po ang mga nagugutom, mga hirap. Hindi lamang po sa material, kundi ang mga nagugutom,
sa pag-unawa at pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo. Purihin po ang Panginoong Hesukristo sa pag-aaral ng Ebanghelyo niya sa sermon na ito na pinagamatang nagugutom ako. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay naghahanap ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon sa mga oras na ito. Tayo po ay panalangin. Dakilan Diyos, maraming po salamat sa pagkakataon na narinig pa namin minsan ang pahayag o pagpapahayag ng iyong salita. Tulungan niyo po kami sumunod sa inyo. Luwalhati nawa kayo sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming po salamat sa pakikinig at panonood po sa sermon natin. Ating pong misa na isambahin ng Panginoon sa isang awitin. Kantahan po natin ang Panginoon. Let us worship Him in song. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose that's trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall
inside of me. Above all, crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall inside of me. Above all, like a rose trampled on the ground, you took the fall inside of me. Above all. Thank you. At tayo po ay dadako sa gawain ng Panginoon ang pag-alala sa ginawa niya para sa atin. Ang banal na dulang o Lord's Supper. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands. Tayo po dadako sa banal na dulang. Ito po ay handa sa ng bagong ng ang katas ng ubas, ang tinapay na pinagputol-putol, tinapay na walang lebadura. Bless the fruit of the wine, grape juice. Bless this bread. Mark chapter 14 verse 22 to 25. While they were eating, Jesus took the bread, blessed it, broke it, and gave it to them and said, "Take, this is my body." He took a cup and gave thanks and gave it to them, and they were all drunk from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many. I assure you that I won't drink wine again until the day when I drink it in a new way in God's kingdom." Mark chapter 14 verse 22 to 25. Atin pong alalahanin ang sangkap ng bagong tipan, ang simbolo ng dugo na natigis para sa kapatawaran ng kasalanan sa libutan. At ang tinapay, bilang tayo iisa, subalit tayo marami, tanggapin po natin ang katawan ni Kristo.
ating pong alalahanin ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Tagatin po natin ang katas ng ubas. Muli natin itong gagawin hanggang sa gagawin po natin ito hanggang sa pagbabalik niya. Nilalala po natin ang simbolo ng kanyang mga ginawa para sa atin ng Panginoong Hesus. Papasalamat po tayo sa Panginoon Hesus, sa ginawa niyo para sa amin. Inaalala po namin ang ginawa niyo para sa amin. Marami po salamat, Panginoong Hesus. Dako naman po tayo sa isa pang gawain ng Panginoon, pag-aambagan. According to 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart, to give not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. You will be enriched in every way, that you can be generous in every occasion, and through us, generosity will result thanksgiving to God. Ito po yung pagpapasalamat natin sa Panginoon sa mga miyembro po ng Chapel of Worship Christian Faith Ministry. Inanyayahan ko po kayo na just give po sa ating ministry, sa ating pagtutulungan, at nandiyan po ang ating Chapel of Worship page. Nandiyan po yung number. Pwede nyo pong send yung Gcash number kung kayo po ay willing to give. Nasa inyo po yan. Sa gawain po ng Panginoon mapupunta ito. Any contribution, any amount na po ay generosity po natin sa pagtulong natin sa kapwa, at makakatulong po ito sa pagpapatuloy ng gawain ito ng Panginoon sa online ministry and any other form of ministry po natin. Maraming po salamat. Pagpalain po natin ang mga nagkaloob. Purihin po ang Panginoon sa pagsama-sama po namin, sa pagtulong-tulong po namin, nawa po magamit ang salapi upang makalikom sa pagtulong po sa mga nangangailangan at sa iglesia niyo po. Ito po aming hiling sa Panginoon Hesus. Amen. Maraming po salamat sa mga donation give po natin. At sa Diyos po yan mapupunta sa pagtulong po natin sa ating mga kapatiran. Tayo po ay tumako sa pansamantalang pagtatapos ng gawain. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa pagkakataon. Ang Chapel of Worship Christian Faith Ministry ay nakapag-ministeryo po uli ngayon. Ihanda niyo po kami sa susunod po na ministeryo. Ang Holy Week po, kung saan i-guide niyo po ako upang makapangaral sa kanila sa araw-araw na darating, everyday, ay maipahayag ang inyong kalooban. Tulungan niyo po ako yung lingkod upang magamit niyo po ako sa mga susunod pang gawain. Dakilang Diyos, sa inyo po ang kapurihan, sa inyo po ang karangalan, sa buhay po namin. Pagpalain niyo po kami. Amen. Tayo po'y tapos ang gawain natin. Hihing ang nagpapala,
Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Amahan at Diwang Banal. Amen. Purihin po ang Panginoon sa tapos ng gawain ito. At pagpalain po ang lahat ng nakasubaybay. Katagpuin po ang lahat ng pangailangan natin. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng Panginoon sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Pagpalain po tayo ng Panginoong Jesucristo.